Ito po kasing si Mayor Baste, may shinare na post. Ano ba yung shinare niya? Patungkol sa isang dapat daw i-impeach si Coting Jr. Kasi ito ngang usapin ngayon ng, 'di ba, mga blankong items sa BICAM report. BICAM, dalawang bahay. Unicam is one camera. O Unicam. BICAM, dalawang kamara, dalawang houses, no? Upper house, which is the Senate, and lower house, which is the House of Representatives. All in all, tinatawag silang Congress. Okay, sarang plaka na ako, alam niyo yan. Pero marami kasing bago sa ating channel. Okay, kaya kailangan ko ulit-ulitin. So, dahil nga po doon, kumbaga dumaan sa dalawang kapulungan ang ating GAB, right? Ang ating General Appropriations Bill, bago pirmahan ni Kuting at naging GAA, or General Appropriations Act, pag-act po, batas na yon. Paanong blanko yung item? Mga items doon na napakarami. Salamat, merong isang congressman Ungab at Pangulong Duterte na nagbulgar nito. Nung una, sabi nila fake news si Pangulong Duterte. No, ayon sa defender ni Marcos Jr., yung kanyang ES ba yun? Yung Bersamin, Diyos ko po. Chief Justice pa namang naturingan. Sabi niya, fake news daw si Pangulong Duterte. Kalauna, nabulgar nga po, no? Nilabas yung mga blanco talaga at kung sino pa yung mga nag-expose niyan, biglang sabi niya hindi daw dapat managot ang opisina ng Pangulo. Kala ko ba fake news yung dating presidente? Tapos biglang hindi dapat managot si Marcos Jr. Ano ba talaga? HIS Bersamin. So nag-post po kasi ang Optic Politics na i-ano daw ipakulong i-impeach si Marcos at ipakulong, shinare naman ni Mayor Baste. Shout out kay Mayor Baste. Ewan ko kung may oras yan manood sa vlog na, Mayor Baste, hindi ako nakasama nung nag-inuman sa bahay mo. Nakilala mo sana ako nung Kadayawan, Mayor Baste, nga lang at hindi ako isinama, hindi ko alam kung bakit. Kakwento ko na lang sa mga ate ko pag na-meet ko sila sa mga ilang araw. So, shinare ni Mayor Baste, mga kababayan, baliktad, ano ba yan? Hmm. Na dapat daw ma-impeach si Marcos kasi kapag nakalabag ka ng batas ng Pilipinas, lalo saligang batas, eh, 'di ba, culpable violation of the Constitution 'yun. Tapos betrayal pa of public trust. Ito yung mga grounds for impeachment para kay Marcos. At kapag natanggal siya, dapat siyang ipakulong. Tapos yung kanyang mga assets, baka naglakihan na, dapat i-freeze. No? Pati yung mga siguro lumobog mga assets din at yaman ng kanyang mga cronies. Kung napansin nyo, kung naka-follow kayo sa Maui Spencer na page ko, hello sa mga nanonood sa Maui Spencer. Sa mga nanonood sa akin sa YouTube, kung naka-follow kayo sa Maui Spencer page, nag-post ako dyan, nag-blind item pa nga ako. Merong isang politiko pumunta ng Dubai. Anong ginagawa doon? Baka naman namamasyal lang. Pero mukhang lumulobo rin ang yaman ng isang yon, baka tinuruan ng babaeng ahas na doon din dalhin ang kanilang mga tagong yaman. Kung naaalala nyo, si babaeng ahas, pasikretong pumunta ng Dubai. Okay? Hindi naman pala yun official visit. O may nag-booking lang na nandun pala sa Dubai. Sabi ko nga sa isang ate ko, baka makita mo dyan pag-alagala yung babaeng ahas, pakihila ang buhok. Sayang, hindi kami nagkita ni Tulfo sa Hong Kong. Andun din pala. Magkasabay kami. O, binulgar sa akin ng mga kababayan natin in Hong Kong, kaya nakapag-post ako ng picture, di ba? O, ang agang mga kampanya. Ayan nga po ang sinasabi ha, balikan lang natin. Ang mga politikong ito, super gala sa abroad, di ba? Naglalambing sa mga OFWs abroad kasi kayo po, mga nanonood ngayon sa atin abroad, pagka binisita kayo ng politiko, kukumbinsihin kayo niya na iboto sila, plus yung mga kamag-anak nyo sa Pilipinas. Okay? Ganyan. Kayo po kasi ang pinaka-active actually kasi kayo ay nakasubaybay sa social media, di ba? Yung way of communication nyo sa mga mahal nyo sa buhay sa Pilipinas ay through social media at nakakapanood rin kayo ng mga balita sa mga social media accounts, di ba? Facebook, YouTube, X, Instagram, kung ano-ano pang mga TikTok, ganyan.
So, mas updated kayong mga OFWs actually kaysa sa mga nasa Pilipinas. Ang mga nandito, lalo sa Kamaynilaan, busy sila sa paghahanap buhay. Ang ending, wala na silang kamalay-malay na ninanakawan na tayo. Oh, ang sakit, ang dami na palang sakit ng ulong dala-dala ng Marcos na ito. Oh, gising na daw tayo, mga Pilipino. Huwag niyong hayaang ang pambansang, ano bang budget sa Tagalog? Oh, ay ma-violate, sabi ng Optic Politics at shinare po ito ni Mayor Baste. So in other words, nag-agree si Mayor Baste na dapat ipa-impeach si Marcos Jr. at makulong pagkatapos. Kasi ang daming katarantaduhan ng kanyang administrasyon at unti-unting nabubulgar. Parang araw-araw may nalalaman tayong kabulastugan. Tama? Hindi sapat na itong taong to'y tamad lang, tapos introvert pa, hindi 'di ba, hindi lumalapat sa taong bayan. Pag pumupunta nga abroad, eh, ayaw i-meet ang mga Filipino communities. Eh, ang alam ko hindi niya minute yung Filipino communities diyan sa Middle East, right? Tama ba yun? Leader ka ng bansa tapos ang ilap-ilap mo sa mga OFW. Eh, samantalang si VP Sara, oh, pagkatapos mag-rally ng Japan, hindi tumagal, binisita niya yung mga nag-rally sa Japan for her. Nag-effort ang pangalawang pangulo na pasalamatan ang mga kababayan natin. Hello po sa mga nasa Japan. At meron po ulit silang rally ngayong February, right? Shout out po sa mga nasa Japan. Sa Shinjuku naman po, doon sa pinuntahan ko sila magrarally. So please, kung kayo ay nasa malapit lang naman, 'di ba? At kung kaya mahal niyo ang dating pangulo at ang ating Vice President, join na po kayo. Madali lang naman pumunta sa Shinjuku, ano, nasa Tokyo Prefecture lang naman 'yan. And I'm hoping na ma-approve ang aking pag-a-apply ng visa ulit sa Japan para makapunta ako diyan. Unfortunately, hindi ko na mahahabol yung event sa Shinjuku. Ngayong katabi lang naman yan, magkapit-bahay lang naman yung Shinjuku tsaka Shibuya, right? Right? Oh, so baka hindi ko ma-attendan yung ano yung pangalawang parade or rally no ng peace rally ng ating mga kababayan in Japan ngayong February pero meron po yata silang event in March at sana mapuntahan ko po yan, okay? So second love ko kasi ang Japan. O ayan, o. Ano ngayon ang masasabi mo, Marcos Jr.? Huwag kang mailap. Sagutin mo itong mga, 'di ba, mga issue patungkol sa iyo. Hindi mo pa nga well, lagi kang I will not dignify, I will not dignify. Eh pinangangalanda ka ni Miss Maharlika na yung video mo ng pupupulfuron ay authenticated ng forensic experts ng US na hindi manipulated. Kahit sabihin nyo ang tenga mo doon ay iba. Iba daw ang hugis ng tenga. Sino sabi na si Abalos? Si Abalos ba yon? Iba daw ang hugis ng tenga nung suminghot si kuting ng ano ng pulveron. Oh, andain, right? Yan pa lang, oh, gumagawa ka ng illegal. Dahil ang sabi ni Miss Maharlika, authenticated ang video mong yun. Ibig sabihin, krimen ang ginawa mo. Gumagamit ka ng ipinagbabawal ng gamot, paano mo pamumunuan ang bansang ito kung wala ka sa tamang pag-iisip? Kitang-kita actually sa mukha mo, kanina may pinost si Channel 167 ba yun? No, si Political Witch Boy. May shinare siya na picture ni Marcos Jr. namamaga at parang stress na, hindi naman siya masipag na pangulo. Namamaga na tuyot. Actually, mga kababayan, nung na-meet ko si Marcos Jr. nung meet and greet namin nung unang taon niya sa Malacanang, yung sumabog yung issue ng Ensaymada, alam niyo si Marcos Jr., 'di ba sabi ko sa inyo nung hinaplos ko ang balikat niyan, parang naawa ko sa sarili ko, parang nung ginanon ko yan kasi nga hindi siya nakikipagkamay, mailap siya sa tao, introvert. Hindi siya people person, okay? Mababa ang kanyang interpersonal intelligence. Ako na nagsabi sa inyo, hindi siya marunong makipagkapwa. Wala siyang pakialam at pagmamahal sa mga Pilipino. Okay, may trauma yan sa ginawa sa kanila nung tatay niya ang nakaupo. Laking abroad naman yan, kaya walang pakialam yan sa atin. Na hindi nga yan nag-iikot-ikot sa mga kalsadaan dito sa Pilipinas, hindi nga naawa sa mga street, at sa kanila, mga, ano, yung mga homeless. Walang pakialam yan. Kung makikita nyo lang sa Kamaynilaan mga ate at kuya yung mga namamalimos, yung mga sa tabing kalsada na nakatira, nasa ilalim ng mga flyover, mahahabag kayo, maaawa kayo. At kapag ka kayo pumunta ng abroad na walang mga ganong klasing tao, no, na mga grabe naman sa hirap, yung iba nasiraan na ng bait dahil nga, Diyos ko, alam niyo naman, polluted na nga ang Pilipinas sa ganun kapatitira.
nalilipasan ka pa ng gutom, matututo ka pang gumamit ng droga, lalo ngayon, talamak na talamak ang droga. Paano matatapos ang problema natin sa illegal na droga kung ang presidente ay allegedly gumagamit niyan? At hindi siya pumapayag na magpa-hair follicle test kasi nga bingi, bulag, pipi at bingi. Ang taong umiiwas sa ganyan, ano isipin nyo? Para matapos ang issue sa iyo once and for all na ikaw ay addict, magpa-drug test ka. Ngayon kung ayaw mo, may tinatago ka ba? Ay last year pa nagngangangal-ngal ang mga tao, lalo si Miss Marlica, bago ka magsona, nagngangangal-ngal na. Siguro naman, lumaklak ka na ng Bear Brand Sterilize. Baka nakapag-cleanse ka na naman ng bungga-bungga. Baka naalis na sa sistema mo, kaso mo hair follicle na ang demand namin. Kaya lang po, pag hair follicle, ang inihahaba po kasi ng hair within in a span of 6 months, ganito lang. 2 inches lang ang hinahaba ng ating buhok in a span of 6 months. Sa mga lalaki siguro medyo mas mahabang konti. Sa isang taon, ang hinahaba ng buhok ng babae ganito, no? 4 hanggang 5 inches lang, mga ate at kuya. Hindi pa umaabot ng kalahating ruler sa isang taon. So, isipin nyo yun, kalahating taon pa lang si Marcos Jr. na nakapag-cleanse, ganito pa lang yung nagupit sa kanya. Well, right? Kung nakaya niya hindi magpulburon, yung ganitong buhok na bagong feeble sa kanya, malamang wala ng traces of that chemical, whatever chemicals those are. So, ang dami-dami mong kalokohan, ang dami-dami mong katarantaduhan. Ang tanong ko nga po sa inyo mga ate at kuya, hanggang kailan tayo magtitiis? Ano ang dapat nating gawin? Kasi sa amin, malinaw ang solusyon, EDSA. Maumay na kayong lahat, EDSA. Kung hindi kayo nakaranas bumalik-balik ng EDSA, wala kayong karapatang maumay. Tingnan nyo hanggang ngayon, nandoon ang everyday EDSA, simula nung November, hindi umaalis. May mga tao dyan, kulang-kulang 20 katao pabalik-balik sa EDSA, pati mga vloggers. Nagtatyaga doon ng kanilang panata na hindi sila, shoutout sa Everyday EDSA group. 'Di ba? Pero ako na po nagsasabi sa inyo, mga kababayan namin na nagsistay in EDSA, hindi yata maganda sa inyong kalusugan ng inyong ginagawa. Okay? Again po, sana masilip tayo ng Everyday EDSA group. Alam nyo naman na ako ay para sa inyo. In fact, nagpasko akong kasama kayo. Imbes na ako'y maglamyarda, magpahinga, or magpasarap, kasama ang aking mga mahal sa buhay, kamag-anak at kaibigan, pinili kong pumunta ng EDSA para bigyan kayo ng pamasko. Nilagay ko pa nga sa angpaw. Pero mga ate at kuya na nandyan ngayon sa EDSA, dyan natutulog ngayong gabi, no? At hindi umaalis, parang ang hirap din ng inyong ginagawa. Sabi nga po ni Agent Morales, although alam ko ang iba sa inyo nagtatapos sa kanya kasi nga po si Agent Morales ay kahit paano prangka kasi si Sir. Ako yata yung malambot na version ni Sir. No? Hindi po kasi maganda sa inyong kalusugan na nandyan kayo. Okay? Isingit ko lang din nga ito na araw-araw kayong na-expose sa alikabok, usok, panganib. Maano man lang bang i-give up nyo muna ang inyong panata? Total, 2 buwan na kayong nandyan, higit, right? Parang, magdadalawang buwan na kayo nandyan? Actually, may na. 2 months na sila. November 26 kami bumaba ng EDSA eh. 26, 27 na ngayon. So, 2 buwan na kayo dyan, hindi kayo umaalis. Sapat na yung paghihirap nyo. Sabi nga po, sakasakali na dumami ulit tayo dyan, dapat malakas ang inyong katawan. Babalik at babalik ang mga taong napakarami noon sa EDSA kasi hindi nagbabago si Marcos Jr. Yan na ang huli nating solusyon. Hindi tayo pwedeng maghintay ng 2025 elections dahil alam nating magiging dayaan yan. Huwag kayong umasa na yung sinusuportahan natin mga senatoriables, congressmen at mga mayor ay hindi dadayain. Lalo't hawak ni babaeng ahas ang miro. Pati Comelec. Kung nakapandaya sila panahon ni Tatay Digong dahil hindi raw totoo ang boto ni Kuting, sabi ni Atty. Glenchong, lalo silang makakapandaya ngayong buwan ng Mayong paparating. At ang mga pinagsasabi ng ibang mga peking DDS, double agents,
sa lagubang at kung ano man ang itawag niyo sa kanila, yung mga nagkukunwaring DDS at marami pa rin sa inyo naniniwala sa mga yan. Sabi nila mag-antay daw tayo ng 2028. Magtatyaga tayo araw-araw, another 3 years mga ate at kuya. Nananakawan tayo na walang proyekto. Kung makakarating kayo ng ibang bansa, balik ako doon, makikita niyo yung kaibahan. Yung backbone ng ating progress, ng ating economy mga ate at kuya, whether you like it or not, ay ang transportation, lalo na yung mga train system. Mabilis ang pagbiyahe ng mga tao papuntang trabaho, mabilis ang delivery ng mga products and services kapag interconnected tayong lahat. Pwede naman po ang 7,000, kahit hindi naman 7,000 ang island, 7,600 islands sa Pilipinas, ay pwede yung interconnected. Ang Mindoro pwedeng i-connect sa Batangas, so on and so forth. Ang Mindoro pwedeng i-connect sa Marinduque, ang Marinduque i-connect sa Romblon, ang Romblon i-connect sa Panay Island, Panay Island to Negros, Negros to Cebu, to Bohol, hanggang sa Leyte, sa Samar, sa Surigao. Hello po, Jen Gisla, thank you so much. Pwede po tayo maging interconnected, kaso muna saan nga ang build better more. Binudol tayong lahat tapos gusto nyo magtiyaga tayo hanggang 2028? Yan ang sinasabi ng ibang mga DDS. Magantay tayo ang totoong laban sa 2028. Utot, niloloko kayo ng mga peke. Whether you like it or not, ang solusyon EDSA. EDSA, EDSA, EDSA. Kaya yung mga nandyan sa EDSA po, para maging ready kayo sa round 2. Actually, third wave na yan, di ba? Kasi ang first wave, yung EDSA natin. Second wave, yung INC nung Saloneta, nung January 13, itong January. Magkaka-third wave. At pag-uusapan natin mamaya, anong nangyari sa Dambuhalang Rally Kuno. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Dapat malusog ang inyong katawan, malusog ang inyong puso, ang inyong isip sa kasakaling magka-third wave. Kakausapin ko kayo minsan, sana umuwi kayo. Hindi po yun kabiguan, hindi yun pagpapakita ng pagiging duwag kung puputulin nyo na ang 2 buwan yung pamamalagi dyan sa EDSA. Nakakaawa po kasi ang inyong sitwasyon at hindi maganda sa katawan na expose kayo sa alikabok, expose kayo sa polusyon. Mukha tayong squatter dyan. Kaya kami bumabalik lang every Friday. Friday lang ng Friday. Na consistency ng tinatawag yun. Yung ibang mga grupo, mga ma'am at sir na nandyan ngayon. Yung ibang mga grupo, walang consistency. Wala silang concrete plan kung paano tatapusin ang problema natin sa mga magnanakaw, mandarambong at mga sindikato. Okay? Kahit once a week, sumama lang kayo every Friday or maghintay kayo kung kailan tayo ulit bababa. Hindi yun kaduwagan or karuwagan. Kahit kami nakikipagpatentero sa pulis, balik kami ng balik every Friday. But, itong paparating na Biyernes 27 na kasi ngayon sa Pilipinas, 26 pa rin sa ibang parts ng mundo, itong 31st or 31 ng January, yung huling araw ng January, Friday yan. Okay? Huwag kayong pupunta ng EDSA. Dahil ang rally na yan ay budol. Rally ni Trilling at rally ng mga Dilawan. Rally na naman ng mga pari noon na ng budol at mambubudol sila ulit. Kaya mga sir, kung makakapanood kayo, lalo yung mga nag-aaraw-araw dyan sa EDSA, kung pwede sana wala kayo dyan sa Friday at magsiuwian kayo, magpalakas kayo ng inyong katawan at isip at puso. Kailangan namin kayo pag nag-third wave tayo. Hindi ko naman kayo binibigyan ng false hope. Pero sa nakikita ko, hindi nagbabago si Bangag. Tuloy ang nakaw. Tuloy ang kabalbalan. Tuloy ang maya't maya may nananalo sa loto. Babalik at babalik ang mga tao sa EDSA. Kasi saan tayo pupunta? Kung tuloy-tuloy ang pagnanakaw at winawaldas ang pera natin at wala namang pinapagawa na ikabubuti ng buhay natin. Saan nga ba tayo pupunta kung hindi sa EDSA mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo. Malay nyo, ang punta natin, Luneta ulit. Pero ako na nagsasabi sa inyo, ang laki ng Luneta.
Ay hindi katulad ng EDSA 'pag pinuno mo yan, pak, talsik sa banga ang bangag.